we're gonna talk about change direction. Say with me, direction. Amen. Kung saan man ang direction? Okay, di na ito ma-explain kay kabalo na gitang tanan. Ano atong dalan, kapadulungan nato, no, padulong sa atong destination. Last Sunday, we talked about this kind of destination. Na after aning nga kalibutan, after aning kinabuhi na, duha ka destinasyon nga nagulat sa tao. Unsa ganito? Langit o impyerno. Now, sa paghisgot na to about direction, kabaluta, and we believe we have relationship with the Lord, and right now, kabaluta, asa ang atong destination. Amen. Asa atong destination? Sa mga first timer, asa atong destination? Langit. Karon nga buntag, kailangan makabalupog ka sa imuhang direction, sa imuhang dalan nga ginasubay karon. Mangutana ko, church, ang dalan ba nga imong ginasubay karon, nagsubay ba na o padulong ba na sa imuhang destination? Hello? Ayay, murag hilungan, murag kabalo gidaita, murag majority karon nga buntag, ang dalan paliko-liko or ang uban nag-shortcut na. Hello? Ang imo bang dalan karon, nagsubay ba na o nagtulid ba na sa imuha, padulong sa imuhang destination? In other words po mga kapatid, we believe that we will meet God one day in heaven because we receive Him as our Lord and personal Savior by faith and through His grace. Amen po ba? And it's so sad because tanan sa atoa, kabaluta sa atong destination, pero atong direction, ang atong ruta, dili padulong sa atong destination. Kinsay nakatry sa inyo ha, nga nagbiyahe ka padulong Davao, o natingala ka, nga nuwa ka naabot sa Davao, naabot ka sa Pantukan. Hello? Parang may mali. Yung katapat, parang may mali. Bitaw, no? Nano ka naabot ka sa Pantukan, nga imong desire is padulong sa Davao. Kaya nga no, mali ang imong direksyon. In other words po, I want to direct it sa inyong mga kasing-kasing karon. Kabaluta nga sa langit na padulong. Pero ang pangutana, ang imo bang biyahe karon padulong ba sa langit? Hello? Ang imong ginabuhat ba karon? Ang imong ways ba karon? Padulong ba sa imong destination sa langit? Silent sa church. Because I believe po mga kapatid, kabaluta sa atong ginagian ug sa sulod sa atong kasing-kasing karon. Kabaluta sa atong ginabuhat sa matag adlaw. And I hope and I pray this morning, as we talk about change, mausab na nga direction, o kana nga direction, kauban sa imong desire na makita si Lord one day dito sa langit. Amen. So we're gonna talk about change. Imagine ha, itry daw, una-una, nga nag-drive ka along the way sa isa ka journey, along the way sa highway. Isa nag-try mag-drive na. 5 lang. Ang uban wapagya, wasiti pa siguro kabalo. Ama no? Pag mag-drive ka sa isa ka highway, imagine, naggamit ng kag-map, naggamit ng kag-Google Map. Last week ganin, alaligon dali nga mo-visit siya diri sa church. Niya, tapos nasaag na siya, naabot na siya dito sa Panas. Layo kayo, no? Naabot siya sa Panas niya. Kung saan yung isaligan ang Google Map daw sa phone. Isa nag-try niyo na, nagamit na kag-GPS pero nasaag, ihapon ka. Asa may problema, ani? Ang GPS o ikaw? No? Naabot na siya sa Panas. Pag-isipag tingala siya, nagsagbot na daw, di Life Church dito. Of course, kaya nga Life Church, naraman sa proxing kong poblasyon. Tama, naabot na siya Panas. I-try daw, what if ikaw karon, no, nag-drive ka along the way using that map. Yung wala nakakasabot, asa nakapadulong, asa imong agianan, o wala ko kakasabot sa imong ginabasa o sa imong guide. And then you realize na dako kay nga sipya, nawa ka katuod sa isa ka destination. And you've been driving an hour. Pila ka oras na ka nag-drive, and in the end, naa ka sa wrong direction. Hello? It would make no sense na magpadayon ka sa pag-drive. Tama? Kaya kung magpadayon ka sa pag-drive na wrong way na ka, wrong direction na ka, mulayo ragyod ka ug masamot ragyod kag kasaag. Hello? In other words po, you need to U-turn. You need to change direction.
And sa paghisgot nato sa change direction, biblically speaking, it talks about repentance. Paghinulsol. Amen? For us to know our new direction in the Lord, kailangan hisgutan din nato ning pulong nga maghinulsol or paghinulsol. Kinsa na nakasulay sa inyo maghinulsol? Karon masabtan nato unsa man gyud ang fruit of repentance. Unsa man gyud ang genuine repentance. Pastor, ang repentance ba tama na ba na sa hilak-hilak? Tama na ba na sa Panginoon na, Lord, basta iluha ko, Lord. Ilintuwas ko sa mga balatian o kasakitan o kasalanan. Tama na ba niya ang repentance? Gusto na ko masabtan ninyo na lahi ang forgiveness of repentance. Okay? Excited na ba mo makadungog, anak? But before that, na ako'y mga question nga i-gather karon nga buntag, even to our first-timers. Are you ready? How many times, ikapila na ba nga nahitabo sa inyo ha, na nag-confess na ka kay Lord. Lord, di na nako ni buhaton, Lord. Undangon na nako ni nga butang. But in the end of the day, gibuhat na pud nimo. Yan, may mga honest sa church. Amen. Ang mga honest, willing magpa-change. Tama? And how many times, nga niingon na ka kay Lord, or biska masigurog sa imong relationship, sa imong pamilya, yung nga, Lord, sorry. Mama, sorry ma, I will never do it again. I will not do it again. And here comes, kabalo ka, nga samtang iyon kag sorry, si muna-muna pa lang, nalagin si muna na makabuhat na mong kapagbalik. Unsay honest? How many times na ni-confess na kasi mong sala sa Ginoo, nag-sorry na ka sa Ginoo, nag-desire ka sa Ginoo nga bag-oon ka sa Ginoo, but yet deep inside naga-follow gihapon ka, nagasunod gihapon ka sa mga butang nga dili maayo. Perhaps the problem is dili lang tataman confession. Hello? Di lang tataman confession. Kaya kung isa-isaw na to tumatagos sa karon, apil ko ang atong confession sa Ginoo, sobra pa sa love letter. Katong Monday pa lang, naunsa na ta. Katong Tuesday pa lang, giunsa na ta. Mo ganin ang nata sa Domingo karon no. Naiuban din niya, buntag pa lang sa Domingo, nagbaguod na. Kay kabalo kadagan, ikag nabuhat karon nga simana. I need you, Lord. Kailangan dyan ako ang Ginoo karon. Mo na, usulod pa lang ka sa simbahan, mo na problemado na kay ka. Bugat na kay mong aura. Kaya nga naman, kapanudjud ka, nga namin nahitabog sa imong karon nga simana. But I believe mga isuon, a kind of gesture and worship na to sa Ginoo is that dapat excited ang mga simba biskag na nahitabog sa imo ha. Because nakakaroon na buntag dili para sa mong kagalingon. Nakakaroon na buntag para kay Lord. Only the Lord can change you. Only the Lord can purify our hearts. That's why maalis na ang mindset that every time you go to church, sad ka, nagmukot ka. Amen, Life Church? Nabugatan ka sa problema. Problema naman na. Naaman yung problema. But every time you go to church, have this heart that you're so excited for what the Lord will about to do in your life. Amen. Dili lang taman confession. Amen. Dapat ang imong confession will turn into transformation. Amen. Kaya kung maghinilakay lang ta piramide lupig pa nato si Charo Santos. Tama. Ang imong confession dapat mag-produce sa transformation. Kung how ka mo hilak, kung how ka mo confess sa imong sala sa Ginoo, dapat how ka mo aplikar sa pulong sa Ginoo. Kailangan how ka o dapat makita sa imong kinabuhi nga aduna gyud change direction. Amen. In other words po mga katib, kailangan nato genuine repentance. Amen. Kanang paghinusol nga dili lang mulong last sa isa ka week lang o 2 days lang. Kailangan genuine gyud. Sama ra gyud na sa pagtinud-anay nga pagsimba, tinud-anay nga naay Ginoo sa kinabuhi. Inang ko dapat genuine repentance. You know what? Repentance is a vital for salvation. And that will take us ani nga growth in holiness. Amen. Amen. No? Tungod anang paghinusol nimo,
ni-receive ka sa Ginoo, ni-dawat ka sa Ginoo, o kana karon mutubo na, o mag-produce na holiness. Amen. Adunay balaan nga pagkinabuhi. Amen. How many of you that our God that we are serving is holy? Amen. Before Jesus ascended to heaven, He commissioned His disciples saying in Luke 24 verse 47, repentance for forgiveness of sin would be proclaimed in His name all nations. Nakatry na ba ka sa palengke, sa community, sa marketplaces, nakadungog kag mga pastors or evangelists nga nagsangyaw, pag hinusol na kamo kay hapit na mo balik ang Ginoo. Pero ikaw mulabay ra ka ba? No? Palingog-lingog ra usahay. I have one disciple before, wala siya na win and wala niya na receive si Lord as his Lord and personal Savior through pastor, through leaders, and through evangelist or missionary. Nadungog lang niya through, sa tawag-ani na term, crusade. Sa isa ka krusada. And right immediately, he prayed and he asked God to forgive and asked God to cleanse him, and he received Christ as his Lord and personal Savior. And after that, he connects sa church, kung dito nagsugod ang iyang turning point sa kinabuhi. Hello? The Bible has so much to say about this repentance. Look at Matthew chapter 3, verse 1 to 2. Okay, basahan ninyo na, ilist na lang ninyo, no? Isulat niyo sa inyong notes, and then you will read that, unya, pagulik sa inyong panimalay. Dagan kayo gihisgot ang Bible, mo lang niya nga itong ipakita din niya about repentance. Matthew 3, 1, 2. John the Baptist came preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. Say with me, repent. Matthew 4:17, a short time later, Jesus came on the scene proclaiming the same message. Unsa nga message? Unsa nga mensahe? Ang paghinulsol. Let's look at Luke chapter 5 verse 32. Jesus stated, I have not come to call the righteous to repentance, but sinners. Kinsay makasasala karon nga buntag. Amen. The Lord calls us today to repent. Amen. Acts 3:38, Peter said, repent, and each of you should be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 2 Peter chapter 3 verse 9, media, come on. The Lord is patient toward you, not willing for any to perish, but for all to come to lakasan mo, repentance. How about Revelation chapter 2 and chapter 3? Repent. Maghinulsol. Inamatapad hinulsol. So what is repentance? Unsa man yun ang paghinulsol? Since the message of repentance, prominente nato makita throughout the scriptures, it is important karon nga buntag na kailangan accurate to stand to the biblical meaning of this term. Amen. Kailangan magtugma, accurate ang atong living sa ginahisgutan na prominent sa scripture about repentance. Are you ready? This is the definition of repentance. In the New Testament, repentance includes recognition of sin. Kinsay mo mutuo sa iyo dani how many of you experience every day, you recognize your sin every day? Isuda pod anang nanginabuhi ka nga na Ginoo niya, wa gyud ka wala gyud ka nasayod nga nakinabuhat na sala. Hello? Una ginaingon nga manhid ka ba? No, kanang usay nakasala na ka pero murag wala kay nahitabo. Kinsa naka-relate ana? Kinsa naka-experience na ana? Repentance includes recognition of sin. Gi-recognize nimo nga nakasala ka, nga makasala ka ug nalayo ka sa imong relasyon tungod sa imong sala. Amen. It is a recognition of our sin and that God is sorrow for that sin and commitment to change direction.
In other words po, hindi lang po pag-recognize, di lang po pag-confess, but kanang recognition of your sin, mag-turn na siya into a godly sorrow. Amen. Kanang natin ganit pag hinuso nga, Lord, dili na gyud ko, Lord. Amen? O mag-result na siya into a commitment nga mag-change sa imong direction. Nga biyaan nimo ni, talikdan nimo ni imong ginabuhat karon nga mali, o musubay ka sa tama nga direction. Amen. I am speaking to every hearts right now karon nga buntag. Because some of us here, many of us here, nasaag na gyud ta. Wa na ta katuod, wa na ta kasabot sa taong ginaagian. Nya usay magpatay mali ra gyud ta. Usahay nung kanang wala pa nato ginadil kung unsa man ang nasasulod sa ato, and it takes for us to change direction and to recognize that apart from the Lord, wa gyud tay mabuhat. Amen. Also in the Old Testament, sa ganito ganina, commitment of change direction. Kailangan mo pumitar ka nga bag-uhon na nimo ang imong ways karon. Regret, grief, and remorse accompany repentance. Mo na siya. Sa imong paghinusol karon, kailangan mahayan gyud na nimo. Naabot na ba ka sa pagmahay o ganahan pa gyud ta? Gimahayan nimo og grieve na jud kay ka, nasuko na ka, og mo na imong accompany sa imuha. Musuporta sa imuha, diya sa imuhang gusto nga change direction. Talks about repentance. Kailangan adunay change of behavior. Try to measure daw. I-rate daw. Ayun na imong katapad, pangutan katapad. Sa imong kasing-kasing karon. I will just give you 5 seconds. You will rate daw. I-rate lang sa daw. Unsa na kaya karon from 1 to 10%, pila na kaya or unsa na kaya ang presenta sa imuhang change behavior? Ang uban bisig wala nagstorya pero murag nagets na nako kaya ang madagkoy pala. 1% na lang jud. Ang uban kay smile kay confident kayo murag 8%. How about you? Nya matapad ikaw isa ka. Kamusta? In the Old Testament church, the Hebrew word of repentance is turn. No? Kailangan mo turn ka. Di ba pag masaag na ka sa isa ka way, you turn. Balik ka, reverse. Okay? When one repents, kung ang isa mag-repent, maghinusol, he turns from his sinful way of life to head in a direction of obedience to God. In short po, kailangan na kung maghinusol ka, kailangan na mo balibad ka, mo change ang imong direction, mo turn away from your old life, old ways, and heading to your new direction, coming back to the Lord. Amen. Tinatawag tayo ng Panginoon ngayong umaga that we need to repent, turn from our sinful ways, and come back to God. The word repent also comes from the Greek word metanoia, which means turning around and heading from different location. Ang forgiveness, manggod ingon ani, Lord, kapoy na ko, Lord, di na ko kasabot, magpasaylo ako, Lord. Kung nagpamili naman ka dire, ugma, gibuhat naman ko nimo, ugma, nipaap naman po ka, ugma, gigrab naman po nimo ang opportunity, dili ingon anak, kay ang repentance adunay desisyon. Turning away from your sinful ways, your old direction, and coming towards God. Mo commit ka nga dili na jud ko diha. Dili na ako sa Ginoo. Kinsa na adunay kasing-kasing anak. That's repentance is all about. Mao na ang true meaning of repentance, the definition of repentance. Now, before we proceed, kailangan may bawaan po na ito, unsa may process sa repentance. Kabalo na sa definition, unsa man ang proseso ani, kinsay gusto? Don't you know that every day is a process? Sa matag adlaw adunay proseso. Ang repentance mga igsoon, ang paghinusol, magsugod na siya sa dihang adunay Holy Spirit na nagakonvict sa atoa, sa atong mga lit na ginabuhat sa matag adlaw. Kay kung walay Lord, kung walay Jesus, kung walay relationship, basing nagilty ra na siya sa iyang gibuhat. Pero wala din ang strong conviction na mag-change siya. O kaning usahay, no? Matingala ta, ano man dyan yung gabi, nagkasipat mutipas man dyan yung bataan eh. Basing siguro lang, wala pa dyan siguro yung relasyon sa Ginoo.
Tama? Kaya kung tinuod na adunay relasyon sa Ginoo, ang gift of the Holy Spirit will give us the conviction sa atong mga mali na ginabuhat. O kana at that point, we become painfully aware for our sin against God and feel the guilt of it. Pero wala naghunong dito. Wala nag-stop dito. Amen? Aware ta, na ginusod ta, na ngayon tagpasayon sa Ginoo, nakabati ta sa mali nga gibuhat nato, pero wala naghunong dito. Amen. It doesn't end right there. Because every day, there's a process of this, what we call repentance. There are two types of repentance po, church. Number one is worldly repentance. Hello? Unsa kaya nga process ka karon? Dua ka types of repentance, worldly repentance and godly repentance. No? So makita na ito, dali unsa man gyud ang kailangan nga buhaton nato. Ang worldly repentance leads you to destruction. Kana ganing tama na ka sa pagka-guilty. Lord, usimba na gyud ko pag Domingo, Lord. Promise, Lord, kay naglinog na biya. No? Ubalik na gyud ko, Lord, Domingo, Lord, mag-inuso na gyud ko. Ya, sunod Domingo, asa na pud ka? No? Magilty lang ka, pero padayon gyapon ka. Hello? Pero ang godly repentance is this, leads you to life. Naa siya'y conviction. Ang worldly repentance, pumintira ka makondem, even sa mga believers na. Sa Life Church, kailangan na ito nabantayan. Kay usaha ay, kailangan na kay Ginoo, pero atong ginabuhat, murag walay Ginoo. Natay worldly repentance ko say, sige, tagka-condemn. It is just like wala pa ka naluwas. Wa pa ka gipasaylo sa Ginoo. Wa pa ka relasyon sa Ginoo. Giingnan lagi kasi mong silingan nga dili ka angayan magpagamit sa Ginoo, na backslide na ka. Kanang term nga backslide ba? No? But there's no such thing called as backslide. Nag-turn away na ka kay Lord. Naglayo na ka. Nawala na ang imo, napatay na ang imong fire sa pagpangalagad sa Ginoo. Na-condemn ra ka. Simba-simba, mura jud angayan, so leader pag yun. Condemn na ka. Tama, no? Di ko angayan, ani. Di ko magpagamit, pastor. Di na ko mag-choir. Hello? Worldly repentance. Tama? Simba ka karon, unya. Asa naman po ka? Gikan kag simbahan, unya. Yugyok na po ka. Tama, no? Nung simba, padayon na lang ko, ani. Ay, na-condemn. Kasi nakatry og condemn na din eh. Maybe, dili ikaw na-condemn sa kagalingon, nagsugod sa ubang tao, gi-condemn ka. Tama? Usahay po sa inyong mga sisters o brothers, kasi na rin mga condemnation sa life group. Pangit man yung salina. Hindi ako musimba, oy. Nabagi mga uban na miyembro ingon anak. Nasakitan sa gisulti. No? Grabe ka ng bagay, wala may kinabuhi. Hindi na akong simba, na-condemn na ka. Many of the Christian right now, di na sila mo connect sa church, di na sila mo involved sa life. But why? They always receive condemnation. Pero ikaw, inapatapan ikaw, hindi mo na buhaton. Ang godly repentance, isa gusto ani, is even ani, it will lead us to life na ay conviction. Biskag di ka angayan, biskag nasakitan ka, biskag na dili na uyo ng imong sitwasyon o kondisyon karon, but still you will choose to say yes to God. Musimba gihapon ka. Muampo gihapon ka. O ganinang the more makasala, the more mo sangpit niya. Dili mo layo niya. Change direction, mas mo dutot sa iyaha. Amen. Na ay conviction. Actually, sa first-timers, ang nag-invite sa imo, di na mga perfect na tao. No? Ayaw pag-expect na may mutuno ni mo sa langit. Sa uban, dili adlita perfect, dili tanan. But what makes us stronger every day is the Holy Spirit convicts us to change. The Holy Spirit convicts us to have more of God. Maunang godly repentance. Sa process every day, mangutana ko, taas kamot
asa ka sa duha? Number 1 or number 2? Ayan. Kung nakulbaan ko sa iyong mga tubag, palakpakan na to si Lord. Naganak to. Kung nakulbaan ko ba niya, worship leader pa dyan, na makulbaan ta, godly repentance. Actually, kaya ka nandito, because of this. Ang ka din, hindi ka perfecto. Nahinanglan ka Ginoo. And that makes us stronger every day because that conviction give us life every day. Maunang godly repentance. So sabot ta Life Church. The more mamalig, the more mo sangpin. The more magkasala, the more mo simba. Amen. The more lain ang kondisyon sa kinabuhi o situation sa kinabuhi, the more mo basa sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna ginatawag na ito nga ang godly repentance mo unay genuine. Pamingitag genuine, unsa ganing ng genuine? Tinuod. Tinuod jud. Genuine repentance results in a change of mind, heart, direction, conduct, and attitude. Karong Domingo, next Sunday, mag-isgot taan ang heart. Ready na ka? But before mag-isgot sa tanang change of mind so that it will change our conduct and attitude. Okay? Pamilingin kita genuine repentance magtigsuon, walay halong biro. Walang halong kabalastugan. Tinud anay nga kausaban. Maunay genuine. Tinud anay gyud ba? Naninuod gyud ba? Kinsay naninuod karon nga buntag? Ang repentance is a firm inward decision na. Firm ba? Solid nga decision sa sulod nimo o magresulta na siya sa imong outward appearance na mag-turn around ka, change direction to have a completely repentance. Kana makumpleto siya o na completely nga bag-o nga direction. Amen. So magsugod sa inward o magresulta sa outward. Isod man kayo nga sige ra putag inward. Love nato si Lord, kundi ta mo obey kay Lord. Amen. Gasimba ta every Domingo, pero Lunes to Sabado way Ginoo. Hello. Kailangan mag-result sa inward o kana nga inward decision, mag-result of outward turning around. Are you here? Repentance is a change of mind. It is a change of mind. Magsugod yun na sa inward. Sa imong una-una. Kinsa na yung una-una karon? Kuniti mo una-una. Na it is a change of mind that involves to God to turning away your sin. Tama? You turn. Changing direction and start with realizing that you have been moving in a wrong direction away from God. Nalayo ka sa Ginoo o magsugod ka sa imong relationship o mag-focus ka balik sa iyaha. Church, kung unsa ang nasa imong una-una, mauna ang kasagaran nga imong ginabuhat. Sabtan? Silme, yes. Lamia sa mangga, oy. Nasa una-una. Lamia mula, oy. Ay na lang naka sa church. Lamian niya, oy. Nahirapod. Unsay sutrod, ana? Gibuhat na nimo. Anawa, asa nagsuod? Sa inward. Sa iyong una-una. Amen. That's why Apostle Paul said in Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So ang repentance di ay, ang change direction, maghisgot na siya of renewing your mind. I've been always asking to the Lord, Lord, bakit hindi renewing of soul, renewing of heart? Before pa ta sa heart karong Domingo, mind sa gyud ay ang una. Ngano renewing of your mind? Because our mind is so powerful. Amen. Huna-huna pa lang nimo, sapat na para magkasala ka.
Usahay tagaan natong excuse ang demonyo. Tama? Pasanginlan day nato ang demonyo pag natin mabuhat nga di maayo. Wala gi demonyo gyud ni ba? Kasalat na pud karon, malikas na pud karon. Nabisyo na pud ko, grabe demonyo gyud ni. Hay, ato nang isure karon nga buntag. Kay ra ba? Tagatong excuse gamay si devil kay demonyo man gyud na siya. But ang question ay, kinsay naggunit sa imong una-una? Renewing of your mind. Tama? Una-una pa lang yun mo, sapat na yun na makasala ka. Pinapasangin lang na itong demonyo usahay, pero in the first place, it is us who think. Kita ang naghuna-huna. Gusto ba nato matest na powerful ba yun ang itong una-una karon? Amen? Gusto niyo matest? Dili. Sige, piyong tanan. Huna-huna green nga apple, sulod wala. Sulod, ang uban wala. Kaya man mo gyud-una. Sige, pagpiyong, huna-huna karo buwak kayo babae. Unang sila sa soberano. Sulod wala. Sulod. Pag huna-huna karo dolphin, nilangoy sa dessert. Deserto. Kaya, kay huna-huna, kunin mo na. Actually, akong gingon ng dolphin, pero imo huna-huna karo, nanapoy butiti. O mata, nagdamgura ka. Pero naguna-una ka, di ba? Abtik itong mind. Mag-isgot pa lang ganin ko ni Apostle Paul, repentance, ang una-una na, last year, nangabit rubi ako. Di ba, grabe na yung una-una, no? Grabe ka powerful. Mo ganito lang sa mga lalaki, kasi mga lalaki din how to test your mind is so powerful. Usay mga lalaki lagi daw, pag magtambay sa tindahan, pag nakapalda niya, para magyud kaayo, para sa ila short pan na. Is it true, boys? Labi nag-crush kay nimo kanang matag-adlaw ginahulat nimo sa simbintana nga magawa. Nga nagtambay ka, naginom kag Pepsi ni Agi pa gyud siya. Nakapalda man unta nagdalag Bible. Pero imo una gapahan niya, oy, muna naman nag-short pan na ba? Kung nag-agi nga na yung short pan na babae, unsay mo muna? Nagpanty na. O nagpajama pa. Ingana ka powerful na itong muna-una. That's why, tanan daw nga mga expectation sa isa ka movie, kung naghilig mo sa salida din mas ganahan silang mubasa sa tabuk kaysa sa sinihan. Kay malus man lang expectation, gwapo raman kayo kung pagkabasa, bay, gwapo man ang ending, niya ang artista sa ABS-CBN, wak may angay. Kaya ang imong imagination, grabe na ka-wide. Tama? Mag-iskot pa lang kag stars diya, yung mga stars, 5 kabuk na yung 1 billion na yun. Yung anak ka powerful ang imong una-huna. Dahil sa mind na yan, guniti mo una-huna, kanang mind anak, tungod sa una-huna anak, diya ka nagka-desire. Diya ka nag-desire. Gusto ginako siya. Di ko kung sugot na mawala siya. Kaunon ginako ni siya. Paakon ginako ning apple. Tungod sa imong una-huna. Church, kung may wrong mind, magresulta na siya worldly desire. Pero kung right mind, magresulta po na siya godly desire. It takes renewed mind to have transformed life. Wrong mind. Labi ang magbuhat og sala, oy. Nabuhat na dahil nimo. Right mind. Labi ang simba, oy Lord, mag-devotional ko Lord. Lord, mo ampo ko Lord, godly desire. Kisa na yung mga godly desire din Daghan naman kay ka-godly desire. Godly desire na punta. Kaya nanginguha ka ba? Ginoo lang. Unahon ako si Lord kisa sa labuhon nun. Unahon ako si Lord. I-focus na ako kung mind karon be. Karon nga buntag para kay Lord. Lisa sa akong mga bayro nun. Lisa sa akong manilungag ko niya. Akong isudan ko niya. Ang uban gigutom na. Hello? Tama ba? Kailangan right mind. Kung right mind, mag-result na siya godly desire. Kung magnawa na ka Jesus, God, then it will give you a result of God. Amen. So, kung sa ganito, it takes renewed mind to have a transformed life. I-note yun na. Kaya ang repentance is all about change mind. Kung sa itong worldly desire, natay godly desire, kung natay worldly desire. Mao niya itong key verse karon nga puntag. Ready? 2 Timothy chapter 2, verse 22. This is our main verse this morning.
Nasabtan na ba nato ang definition of repentance? Nasabtan na ba nato ang repentance una magsugod sa hunahuna? Amen. Asa ta karon, worldly desire or godly desire? Now, let's be more excited. 2 Timothy chapter 2 verse 22. That's our key verse this morning. For us to navigate our new direction to the Lord. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Kung basahon, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call out to the Lord out of pure heart. Let's pray. Lord, bless your word today. We are ready for it to change direction. Amen. So, mo ni atong main verse karon to navigate us to our new direction this morning. Kanina scripture, kisa kailap sa inyo kay Apostle Paul. Si Apostle Paul adunay disciple. Ang iyang disciple si Timothy. Okay? Though Timothy was younger, kayo no, bata pa siya, wala gina nga dili gyud ay mag-determine kung tiguang na ba ka nga leader or manghud pa ba. Kay even Timothy, he was young that time. No? Bata pa siya. And then here comes Apostle Paul na nag-lead siya, nag-disciple sa iyaha. Though Timothy was younger in faith, naa si Apostle Paul sa iyaha para mag-equip sa iyaha, para magtudlo sa iyaha when it talks about spiritual maturity, para ma-equip siya from his pastoral work sa gi-entrust sa iyaha na ministry. Hello, kinsa ni mga ministry karon nga buntag? However, Apostle Paul knew that along the way sa journey, sa ministry ni Timothy, no, he knew the really ways. Na yung mga ways nga dili maayo of the devil who will prowl around as a roaring lion seeking to shipwreck the faith of all God's children through the lust of the flesh and the lust and the pride of life. Can we read also the 1 John 2:16, di ba? Lust of the flesh, of the eyes, and pride of life. That's why Apostle Paul have a desire to Timothy na kailangan magbantay ka. Amen? Magbantay ka. Kay adunay mga ways, wrongdoings, even the attacks of the enemy nga musubakot, no? Nga mo overwhelm usahay sa ato sa diyang mga lagad ta o magpadayon ta sa ato ang ministry. Hello? And so we discover Paul, si Apostle Paul, iyang giwarningan, kasi na warningan na din sa leader. Giwarningan niya si Timothy, no? Kasi Timothy, his son in faith, no? Ngayon siya nga to separate himself. Ibulag niya, i-separate niya ang iyang kaugalingon sa mga wicked men. Okay? From that wicked man and to shun to many lust of the flesh, the temptation of the eye, passion, desire sa kasing-kasing na mag-separate sa ilang fellowship when it comes about fellowship in Father in heaven. Hello? Kaysa ato ang mga Kristohanon, dili man atong relasyon ang mawala. Sa ato ang Ginoo, every time na makomitag sin, ang atong fellowship sa Ginoo mawakman. Dili atong relasyon. Mapansin nimo, di ka mag-enjoy sa pagpangalagad sa Ginoo pag daghan kag sala. Mapansin nimo, pag nakay mga sa di ka ganahan magpagamit sa Ginoo, di ka mangalagad sa Ginoo. Hello? That's why si Apostle Paul, giwarningan niya si Timothy, magbantay ta. Magbantay ka. Ilayo nimo imong kaugalingon ani na mga matang, ani na mga tao. Hello? Because that sin brings into life of a Christian man sa ato ang tanan, no, nga atong fellowship sa Ginoo magkaminus. Hello? That's why, sabi ni Apostle Paul, now flee, sa scripture, now flee from youthful lust. Paul was so serious. Seryoso kayo siya to warning Timothy. And pursue, sabi sa verse, pursue righteousness, basahon na to, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Sinong mga Timothy ngayong umaga? Amen. Minsan may mga parang Apostle Paul tayo, may mga leaders tayo to warn us. Dili lang mag-encourage siya to, pero warningan ta, palayo, nagyan ang mga barkada, kay wala ayo.
Pero ikaw, muduktot gid ka didto. Kinsay nasulayan na ana, giwarningan ka. Hello. Timothy is urged to flee from every kinds of temptation. Gipugos gyud siya. Ayaw gyud diha. Kanang mga leader usahay, maminaw gyud ka. Kay usay mamugos na usahay para di lang gyud ka mamali. Amen. Ayaw lagi anak, napalahubog na. Karon ra na, magbago lagi na. Dalaon ako sa church. Ikaw dai karon ang mag-change direction sa iya. Mao gani magsugod sa ato ah. Hello. Napabata diha? Timothy is urged to flee. How ba niya? He resists the outward fleshly desire. Hello? He resists the inner lust of the heart. And not only that, the secret sin of unbelief. Maoning tulupod karon ang atong isgutan. He resists the outward, inner, and secret. Asa magsugod ang repentance sa inward. He resists the inner lust of the heart. Ang iyang desire ba sa iyang una-una na gusto niya buhaton, gi-resist niya even the outward flesh desire or even the secret sin of unbelief. Church, akala niyo lang outward and inward. May secret din. Hello? Secret sin. O sa man ang secret sin? Katong itago-tago ni mo sa imong leader, sa imong pastor, dili. The secret sin of unbelief. Maunang gi-urge ni Apostle Paul si Timothy, which easily besets us and translate us to lack of trust in the Lord. Okay man siguro ka sa inward, okay man siguro ka sa outward, pero paano ning secret sin nimo, kanang unbelief nimo, kanang di ka mutuo sa Ginoo. Way pagsalig sa Ginoo. Sa mga first-timer, bisinapas mo tayong mga ginahandle karon sa inner o outward, pero how about sa mga leaders? Basinali mga secret sin diri of unbelief. 10 years na ka nangalagad sa Ginoo, pero gadaw, gihapon ka, kaya ba ni buhaton sa Ginoo nimo? Way pagsalig sa Ginoo, gikulangan sa Ginoo, higamyan sa Ginoo. Kaya nga naman, walay pagtuo sa Ginoo. You receive the Lord as your Lord and Savior by faith, pero until now, you are living na walay faith. Can say honest. Biskang gamay ra na nga unbelief, it will resort to disbelief. Iskang gamay ra na, Lord, mo provide ba ka, Lord? Nagdili yata. Lord, baguhon ba ko nimo? Tas-taas mo sumay, Lord, nagdili siguro. Kinsa sa inyo adili nagduwa-duwa nakakaya baka baguhon sa Ginoo. As ka mo. Bilog ka kita man jud ka, Lord, kung sa akong pamilya, Lord, kaya pa jud ka baguhon nimo, Lord. Di na gyud, Lord ba? Na, unbelief. Hello? Even gamay na unbelief mag-result of disbelief, inability to refusal to accept that something is true or real. Kana, disbelief pa. Pagduwa-duwa pa sa pagpangalagad. Duwa-duwai pa ang Ginoo. Kaya ang disbelief di ay nag-refuse na siya nga mo accept sa tinuod. Di ka mo accept og tinuod, nga naman mo accept kag baka kaysa sa tinuod. Apa ba ta diha? Tama. Gina-refuse niya. Di na lagi ni, oy, di na jud ni. Usay sa itong mga leader, di na lagi ni, oy, daabi kayo, oy, kapoy na kuha na niya. Tama? Na ay disbelief. Unbelief that result to disbelief. Walay kumpiyansa, sige, duwa-duwa. Walang sige ka problema. Sige, duwa-duwa na rin. Tingay mong katapan. Tingna, duha or isa? Isa na dapat. Duha Ginoo, isa. Isa. Ano magduwa-duwa man ka? Duha na yung Ginoo. Isa naman. Isa ha imong pagtuo. Isa na dapat. Believe. Amen. Ang kanaway kumpiyansa, si duwa-duwa na. Puno binang problema. Awaron. Pagawas ni mo ani problema na po. Nagduwa-duwa. Amen. Yung katapat, isa rata.
Dili magduha-duha. So, in outward, inward, or secret sin, sabi ni Apostle Paul, resist the devil. Resist. Sa other translation, flee. Hawa. Amen. Inward sin, outward sin, disbelief, resist. Amen. That's why Luke 3:8, John the Baptist called this the fruit of repentance. Na aning pagbunga sa paghinumsol, di ba tayo taman hilak? No? Di na tayo taman dupa-dupa. Tama? Naaday fruit of repentance. Ano yung sabi dito? The righteousness, faith, and love. Amen. 2 Timothy 2:22. Pagmingot kitag righteousness, faith, and love. Next, righteousness talks about goodness, worthiness, integrity, and purity. Do I need to explain that? No. Dili na. Sabta na to, na ay goodness, worthiness, righteous ka, upright ka, tama imong ginabuhat, na ay integrity, na ay purity. Sabtan wala. Na ay righteousness ni ay. Ang fruit sa paghinuso niya magresulta din ng purity, integrity, righteousness. O ang resulta po dahil sa paghinusol, magresulta og pagtuo. When we say faith, trust na siya. Doon na may trust na Ginoo. Pag initag faith, confidence na siya. Pag initag faith, dependency na siya sa Ginoo. Amen. Nagsalig ka sa iya ha, confident ka nga tumano niya, o ga-depend ka sa iya ha. That's faith is all about. O ang fruit of repentance niya, mag-iskot po siya love. Pag mag-iskot tag love, gani, makarelate yun tatanan din Pag love, gani, devotion, passion, compassion. Amen. Devoted kay ka, magkinaunsan na, so gusto dyan mo siya. Amen? Pag-passion, passionate kay ka. Compassion, grabe kay mong kaluoy sa uban. That's love is all about. Actually, sa mga first-timers na nadinig karon, that person who invited you has a compassion. Higugmag yung maayo nila. Amen. Amen. So, ang repentance, mag-produce of fruit. Righteousness, faith, and love. Sinong may gusto nito? Sinong gagawin natin to? So, repent. Hindi naman dapat repent. Mas basa na doon If you want to change your direction, kasi gusto nga mag-change of direction karon. If gusto ka mag-change imong direction, first thing to do, are you ready? First thing to do is to run away. Amen. Relate lang po sa life generation, no? Run away. Ingon sa verse na, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, and love, and peace. Pag sinabi natin flee, hawa. Sa uban na translation, ani run. Inimot ako, run. Amen. Run away. Dili, run dinhi. Ang baguiran nga nila, ha? Hindi na ko gusto sa Lord. Garan ba ka? Run away. Gusto pa ko din na, pero run backward. Tama pa ba ni nga grammar? Mabalan na. No? Hindi na ko gusto, Lord, pero pamakani away. Run away. Once pastor said, pag naan nagani sala, pag naan nagani outward sala, the flesh desire, ang pinakauna nga buhaton nimo, o ang pinakabalaan nga buhaton nimo, ang dili ang pag-worship, dili ang pag-ampo, ang mudagan. Kinsay mag-run marathon na ron. Amen. Pag naa na gani sala, di madalag worship na. Di madag ampo na. Pag naa na dool nimo, ayo si kanta, may galak, may tuwa, seksihan niya, may suya sa piling ng Diyos. Di madalag worship na. Giubuan na ka, may galak. Oh Lord, may saya. May tuwa sa piling ng Diyos. Ang kabo naman gani ka. Dagan. Amen. Pag naana doon sa sala, ayun ay ako, Lord, Ginoo ko, Lord. Lord, I resist the temptation in Jesus' name. Hubag labiyak siya in Jesus' name. Pahawat temptation in Jesus' name. Thank you, Lord.
Jesus name, pero nagpasalamat sa Lord. Tama! Dagan na! Nang tapadagan! Kaya ang point sa repentance din, kailangan i-hate nimo ang sin. Dagan! Ayaw pa doon! Amen! Tama ba? Kung wala pa ka naglagot ana imong sitwasyon, ang nahigugma pa ka ana. Amen, youth? Amen? Kung wala pa ka naglagot ana niya, awa pa ka move on. Tama ba ko? Kung naglagot na gyud ka ana niya, ay wala na, di na nimo na balikan. It takes kalagot in repentance to run away. Inay mo katapat, kalagot sa imong sala. Kalagot ko sa kong sala, pero okay pa man. Agi ganahan pa ka. Amen! Tama? Ato-atoa lang ni ha? Ato-atoa lang ni. Kung dili, usahay ako sa ato ang messenger, kabalo din ako mga young people nga dili gud kay ko ganahan o dili kay ko hiling mag-scroll sa mga chat. Kinsa na yung mga na-sin zone dani. Kinsay parehas na ako. Atik-atik imong katapan. Usahay siya gigasin. No? Pero wala na ko na tuyo Wala na ko na gituyo. Sinra na ako ni. Sa iPhone ko. Tama? Usahay, ang mga disciple, hilig pod ani, tinuyuan na pod. Tama? Pag i-chat na nimo na, asa ka, kinsay kauban nimo, uyab nimo na, sin zone. Amen? Amen, boys. Sin zone na si leader, no? Ano, nangutan na si Pops, asa na ko? Ulit na ko ron. Launa na sa buntag. Tanawa, nagpilar. Tama? Kinsay kauban nimo, labaw pa na siya usahay pangutanon nimo. Asa ka na? Pag-usay, pag pangutanon na asa ka na, laag ka na, panas ka na, talaimod ka na. Ani chicken ta, milk tea ta, saging ta. Nag-typing pa ka, asa na siya, padulong na siya. Nag-typing pa ka, asa ka. Nanakong. Pero pag pangutanon nimo, kinsa na, asa ka, nananghid na ka, sin zone. Taas kamot sa nasin zone. Sakla. Taas kamot. Gamaya na. Ang uban, mga loyal guro. Tama? Nasin zone ka na ba? Hindi ba pagbukiran na? Pero na ay mas dili okay din eh. Sobra pa ana. This is what we call sin zone. S-I-N. Mas kuyaw ni. Sa live dyan mo niya 12 team, no? Sin zone. If you are not in a zone of, if you are in a zone of sin, get away from it. Dagan. Ayaw doon. Remember niyo si Joseph, Genesis 39? Kung sa gibuhat ni Joseph, si Miss Potiphar, yung may pangalan si Potiphar dahil no, Miss Potiphar, Zulieka. Wow, murarag na Melka. Zulieka. Don Zulweka. Galing mo? Miss Potiphar, Mrs. Potiphar, asawa ni Mr. Potiphar. Si Mrs. Zulieka. Ayan, nakikilang Zulieka ka. Pag wala na iyang bana, kung sa iyang buhaton, gusto niya na magsamok-samok kay Joseph. Gusto niya na, kung sa nga, nasa'y gusto nga makuha kay Joseph. Yakin man si Joseph that time. Joseph was a captain of the guard of Pharaoh. And also a servant. Kung magitag captain gani or gwardya gani, tanang susik sa kwarto, siya ang nag-operate. Gapanghinlo o kwarto, gapanghinlo sa palasyo. Ing anak iyang trabaho. Kinsa siya? Si Joseph. Amen. Now, samtang gahinlo siya, there is really one time when Mrs. Zulieka, no, gusto na dyan niya na makuha dyan niya si Joseph. There's one time Manila, kao na niyang bana, agoy, karon ka na opportunity. Ang uban ng mga servant kay nangatulog na. Ayan. Karon, just imagine ha, naagid siya opportunity, nagbuhat siya chance and opportunity na makaduo si Joseph sa iya ha. Imagine daw, i-picture out na, alam mo ba sa Bible, i-picture out na, ibungkag-bungkag na niya yung bed, ang mga ulan, di panglabay niya. Joseph, help! Wow, artista na yan. Joseph, help, I need your help. Pwede pa pakilinis? Nga totoo na ito, anak-anak, dahil siya dito sa gilid.
Sexy ba yun siya? Guwapa ba yun siya? No? Nga na natin siya. There's one time, i-grab na dyan niya. Ang cloak ni Joseph. Kaya gusto na dyan niya na makuha si Joseph. Kasi mga babae nga gusto na dyan yung makuha siya. It takes like that. Giona na dyan niya si Joseph. Pero kung siya gibuhat ni Joseph, nag-worship, hallelujah. Thank you, Lord. Manghilok ako dari, Lord. Dili ko matinta, Lord. Kita ba ka ni Joseph ni Apo the Lord? Idool na yun sa Lord. Huwag na yun, Lord. Muna mo, kaplit na yun, Lord. Ni Ampo, ni worship, ni Simba, wala. Ni Dagan. Inga na po, di mo katawag Dagan. Ni Dagan siya. Dagan lagi pag naisala. Pag umani mong Dagan, oh, diyan na worship, Lord, victory, Lord. O, yun ay ko natintan. Ampo na na yun. Lord, ikaw na'y bahala to niya, Lord. Tingnan na lang ka, wala gikagid na. Okay? Tama? Dagan. Ako nang i-share sa inyo, balik-balik naman ang pag-change direction. Muna excited sila pag-change direction. One of my testimony, this is really real. No, gusto ko maging real po sa inyo ha. One time, I was a call center agent. No, pag ano na ko ka ng, okay naman siguro niya, grabe gid ka toxic. Ang gituyog gito ni Lord, dili ko para ato nga company. Kay natungnan jud ko sa mga wicked people. Grabe ka ha, mag-receive me that time on call pa, on duty, na ni mga update dito, mananamong kami na po. Grabe no? Grabe kayo, ako po sa mani in Jesus' name. Ako na may Christian sa mo ang team. No? And every time, sige ko ka ng Lord, pumalandong ko, Lord, ka ng laing kisa kong paminaw, nga naman hinto akong balibo sa ilang mga discussion. And there was really one time, nga nibaba ko sa labi na mo, o pagbulan mo na aming isa ka seksihon, na mura po si Julieta, no? Na isa ka seksihon nga babae, nga pagbaba na ako, nadasmagan na ako siya. Nga pagdasmag na ko sa iya, na ito ang iyang diri. Ya pagkaigot siya din nagpaumanhin ko kay mga gentleman man tanong, mga boys no. No? Christian pag yun ta, anak pag yun ta, pastor, sorry, ako nagtako, nagkakong sala. Feeling ako, sorry kayo. Wala yung gituin, sorry kayo, miss. Anak ko sa iya ha. You know what? Very opposite ang nahitabo. Amin ako nga, ay, okay lang. Kabalo mo, lahi nga okay. Asa, okay ra? Giasa man, okay ra? Guniti ra? Oh. Ngilngit no. Ing anak ko dapat pag naisala, run. Gunitira. Kabalo ka. Sa akong gibuhat. Ginoo, wala ko nag-worship. Wala ko ni Ampo. In Jesus' name, I cast you. Wala. Unsa akong gibuhat mga igsoon, nidagan ko. I don't care what they will say. I don't care kung sila ingon sa ako, bahala na sila mag-judge sa ako. Basta mudagan ko. Huwag ko kasabot sa kung nakitaan o sa kung ginabatian. Pagkaugma, ang binako maminus-minusan, kitutsaran pa dyan ko. Sila na dyan mo doon ni mo. O kira kagahapon, i-consolidate pa ko. Jesus name, grabe naman eh. That's why nagtagal ako 3 months no, sa I-Core, sa Davao, kay hindi ko ganahan sa ako ang paminaw. And kung wala po ko nakahawa dito, wag po ko din. Grasya sa Ginoo. Nga na kung mabalag ko sa imo nila, basta mudagan ko. Ikaw ato, kung sa imo aton, sige, mga tayo mga tapan, sa kaya taron kung ikaw to. Mudagan ba kaya kung ikaw? Ay, okay no? Ay, ano dahil isa? Try na to? Usulay pa mangkod, daga na. Amen. Daga na. O sa ingon sa Galatians 5:19-21, when you follow the desires of your sinful tanawa, kung magpatuyang ka ani, mao ning resulta. Kisay gusto mong resulta karon, kisay gusto diagnose karon. Diagnostic result. Mao ning resulta very clear, sexual immorality, impurity, lustful pleasure. Tanawa, mao na nay mahitabo kay wa man kanidagan. Verse 20, tanawa nila pinawa idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy. Tawa na pag silos. Kasi mga disciple nga silosan din eh. Sira ba mo ba nun, Paps? Outburst of anger. Suko na kay tanawa tungod sa sinful desire nato sa atong inward tanawa. Unsa naman ka?
mag-abot mo ka sa tinga, bitter na ka, suko na ka, na kay mga selfish ambition, muna nag-cause of dissension and division. Tanawa sa life group, nanay mga division, usahay. Tama? Verse 21, ako giniresulta, envy, drunkenness, wild parties. Come on, jub. Diba? Pag nakay sinful desire, day, tanawa, kinaaman si muna-muna, ay, lamin nga, gilita ang maron ba, tanawa, hubog ka. Drunkenness, wild parties, and other sin like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living to sort of life will not inherit the kingdom of God. Unya, dool pa ka? Dool or dagan? No to worldly desire, yes to godly desire. Amen. There was a crime, 21 years old, kasi nakabalitaan ko. Babae siya, summa cum laude siya. Kamot ko, nakita ko sa summa cum laude ni siya. Dagan ki siya medal award niya. Tapos gisugot siya sa iyang, ipadalaan siya sa iyang kuya, gikan sa abroad, og 5,000. Kay para sa iyang tuition fee. Mo-graduate na ginunta siya. Summa cum laude ha. Kaya kay layo-layo, magpud ang ilahang places dito sa kuwanan ng kwarta. Wa na gid siya kauli sa nakaadlaw. Og nakitaan siya dito sa gubat na namatay. Giunsa man siya, gigulgul ang iyang liog dani, pati iyang dinia, nagisi-gisi iyang pantalon. Gi-rape pa gyud siya. Kinsay nagbuhat, she was 21 years old. O ang nag-rape sa iya ha, 20 years old ang nagpatay. Mas bata no. Nga naman na. Kaya, 8 years old, kaya mo sumukuan? Kaya. Walay ginapili nga edad. Ang sala, pag naakay worldly desire, it will turn into evil desire. Dahil hindi renewed ang mind, nagkaka-desire. That's why we will never stop. Amen? That's why we will never stop sharing this Change Sunday campaign. We will never stop sharing, inviting, loving, caring people, preaching the gospel to this lost and dying world. Kaya anong paghihintay mo? Change Sunday na. Kailangan kausapan. It's time for change. Palakpakan natin sa Lord. Run. You're about to run. Move fast. Amen? Mag-invite na. Daghan natin mga batanunan karon, ang mga 8 years old, kabalo na mamalikas. 7 years old, 5 years old, kabalo na mamalikas. Ya, kita na mga Kristohanon. Let's keep on inviting. Let's keep on preaching the gospel. Let's share the love, the light of the world, the light Jesus in this lost and dying world. Mga leaders, mga pastors, primary, di ta mo undang, kay grabe na ang kalibutan karon. Amen. Kung sila di mo undang sa paglaganap sa di maayo, kita di po ta mo undang sa pagmensahe sa maayong butang. Who's with me? Amen. Palakpakan na to si Lord. Inugatapan next Sunday, mag-i-invite tayo. Bring your E1B1. Amen. Isa lang, invite them. No, kung na nindot nga run, dalaon mo siya padulong sa simbahan. Nice, no? Run, dalaon mo sila padulong sa simbahan. Kung na nindot nga run. Okay? Pag minitag run, meaning ani, no, let's proceed. To move fast with a sense of urgency, emergency, and quick reaction. Emergency na? Quick reaction na? Kung naisunog, hala, nasunugan ni. Adi, yun anak. Ano, nasunog na sila. Okay, ramo diha. Wala, nagasuasog na, nasunog na tanan din niya. Okay, ra ka diha. Wasang sanina. Ang cellphone na, pakihipos na. Ang baggage na, pakikuha. Wala na. Pagsunog na ganina, dagan na ka. Sense of emergency and quick reaction. Quick, hindi mo tapad quick. Nakapali na sunog-sunog ay, okay pa ta din, no? Mga sunog na taron. Wala! Pag naanagay dili maayo, ayaw hinay-hinay. Dagan, kasi it will really destroy you. Beware of temptation. That word beware, be aware. Beware of Satan knows what flavor of sin to bait his hook with. Kabalo ang demonyo kung unsa nga klase nga iyang ibutang sa taga para ikaw makapaak. Tama ba? Gusto na itong illustration dali, asa ba ako ang maestro? Ali, di ka. Wala na usab, di ba? Tama, kailangan mo dagan. Faster. Tama. Amen. Kailangan maging aware ta. Excited na ba ta?
Kabalo si Satan kung unsa nga hook ang iyang i-insert dira para makapaak lang kasi yung date. Amen? Munang di ka kadagan na naman, kabalo siya unsa ang taga na kailangan ihatag sa inyo. Andam na ba ka magibalo sa itong mga taga dere? Ha? Here's taga number 1. Okay, kabalo gid si Satan. Uy nga, munang di ka kalingkawas sa sala, kaya nga naman, taga pa man kaniya. Kwarta. Ayog simba. Pagnegosyo na lang. Tama? Simba-simba ka, mura magyapon, ikaw may muhatag sa offering. Tama? Tama ba po? Pamanday na lang. Ay, nag-life group. No? Kaya sayang ang sweldo. Pata, ang kaba na. Alidiri, kauna na. Ang sa mga babae mo, ibaligyan ng kaugalingon, gawa na kay kwarta. Ay, nagsimba. Ibaligyan na tanan pati integrity, purity, ibaligyan na. Hangkaba na. Kwarta o. Kwarta o, gusto ka ni? Sige, angkaba. Mas hindi po ni effective sa mga kwarta. Kaya tagaan daw sige lang negosyo ba? Wala kay pahulay? Tupig pa ni Mus Pacquiao. Sige pangwarta. Yawa na yung kwarta. Ano usahin ng sig pangwarta niya, way kwarta. Pero kita full time na sa church, pero matingatan naman tayo kwarta. Tapi si Lord, no? Ikaw pa mamasahin, yung gasolina nila. Ano nagya kung kay kwarta? O di lagi tanan mga sulbad sa kwarta lang. Harita, basin kami yung gusto. No, kaning mga twinkle-twinkle. Di ka karan, kaya sa, ay nako, di pa ka. Di pa gid kalingkawas ani o madapa man kag legs. Madapa man kag kiay-kiay. Atik-atik, isog-isog, prayerful, pero ganahan pa man ka. Gusto man ka. Tama? Hello? Nakabalo si Satan na naapa kay gusto. Balik-balikan man kaniya. Kani kinakalong sleeve ni, bagay ni. Angkap na sa mga lalaki, sa mga uban puti biskang minyo na. Sinaapa di ay gusto. Masin pwede pa pasudlon. Angkap na. Dali na. Ha? Kabalo si Satan. Kabalo siya kay gusto pamangkan na si muna-muna chicks tabay. Tama? Atik-atik ko in Jesus' name. Amen. Gusto mo pa rin ng birhen. Hello. Ang uban po, walay lalaki diha. Sorry ka, walay dahil nga lalaki din, nag-isubig pangita. Kinamang po yung uban danian. Biskang lalaki, walaban na. Lalaki to lalaki, babae to babae. Hello. Ang kabata. Kabalo si Satan, ana, oy. Isa pa. Kani. Ali, imil ta. Duda ta. So, saraman na, oy, simbara na. Dirita, kay victory ni. Victory ni. Tama? Kung kabalo pa si Satan, na muna imong gusto, muna itaga niya nimo. Amen. Karon ka, kay ganahan pa man kaani. Ibalik-balik ka niya. Pero every time na naa siya ihatag si Mona, pero pag dili na ka, o ganito ganina, di ba? Pag di na di ka ganahan, di na nimo na balikan. Amen. O, di na ito ni itaga, kaya pwede na naman ito ni ipanghatag. Kasi gustuan niya. Kani, usa na, munchkin? Usa ni? Jackpot. Kaya na yung mga uban din niya, di na ganahan mo ka, kung wala ni, vitamins siguro ni. Hello? Tama? Kabalo siya, he is roaming around, kabalo siya sa iyong buhato. Busa, run, inang tapad, run. Dagan. There's one time, kasuko ako mga igagaw itong una, itong mag-Bible study ko sa limbahan. So, Pinoy ka managagkas, pangati ng kakas, hakas, kakas. Kaya nagmotor man ko, gabihin naman. Kaya nagpangit-ngit man sila. Hindi ko na ako makitan. Diba? Lain po, nagpangit-ngit, makitan. Uy, biyabday mo. Tama? Nag-drive ko sa motor sa mga siya. Sige, kung kaway-kaway, hindi mo, bawa ka ng dagan. Tain mo, diba? Mag-drive ka, magkita ka na na. Ano, ikaw sa kaya? Tama! Kung mag-drive ka, unsa ka?
Focus ka. Amen. Church, it's not just about fighting your flesh, but it's all about focusing your faith in Him. Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Ayaw si deny lang si verse, ibutang si muna-muna, si Lord, si Lord, si Lord. Fix your eyes on Him so that you can run away from temptation. Amen. That's my second to the last point. Let's run after. Kung nakadagan, nakalingkawas, nakasasala, kung sa may buhaton ni mo sunod, idagan ra ko, dili lang ko taman. Dili, run after. Sa inyo sa 2 Timothy, flee the evil desires of youth, pursue righteousness, faith, love, and peace. Amen. Mao ni dapat ang atong buhaton pag mudagan ta una sa sala, muduol ta, mudukto ta sa Ginoo with love, peace, righteousness nga atong ma-receive sa iyaha. Church, ang forgiveness trabaho sa Ginoo, pero ang repentance trabaho nimo. Trabaho sa Ginoo magpasaylo, pero trabaho nimo nga maghinulsol. Run away from your sin. And if you run from your sin now, what will do after that? What will you do? What will you do? Unsa tong buhaton? Stop dwelling on your past. The question man gud ani mangigsuon, unsa na may buhaton nimo karon nga nakadagan naman ka? Kung naa kay gibiya, kung naa kay biyaan, kung naa kay giwala, naa kay ipuli. Kung naa na kay giundangan, unsay ipuli? MN, dili. Babae, dili. Dili na mao. Pursue righteousness. Kung gutom ka, mukaon ka. Mupaak dasad ka. Pero kung busog ka, sige, busog ka. Kung busog ka, mga tanan ko, mukaon pa ba ka? Dili na. Mo nang ingon sa Matthew 5:6, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will receive Christ. They will be overwhelmed, the overflows sa presensya sa Ginoo. Pag puno ka sa presensya sa Ginoo, walay tentasyon makailad nimo. Kung puno ka sa pulong sa Ginoo, di ka mailad sa demonyo. Can I give the Lord a shout of praise? Amen. Pursue righteousness. Didagan naman ka na kay buhaton. Pursue righteousness, faith, love, and peace. Kinsa man ni? Si Jesus. Kung sa ingon sa Galatians 5:22-23, the Holy Spirit produced this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Holy Spirit is the love, the righteousness. Kung puno ka sa Ginoo, mudumala sa nimo. Kung puno ka sa Ginoo, di nakaganahan anan iya. The secret, if you want to change direction, this second point, more of Jesus and less of us. Amen. And if less of me, Lord, take everything. Kung gamay na lang man dayong para sa ako, kuhaan na lang ka ng Lord kasi na yung anak na desire. Amen. Dili lang taman hilak-hilak, hawad punta sa hilak. Repentance is not an emotion. It's all about decision. Run away from your sin and run after mature heart. The more makasala, the more mo simba. Muduol sa Ginoo, musampit sa Ginoo, mapaduol, dili magpalayo. Ang mulayo, di magpaayo. Ang mulayo, di mukalayo. Magpakalayo, dili kay mulatrak magminyo. Pursue righteousness, pursue God. Unaha si Lord. Lisod? Yes. Pero sayon rana. Dali rana. Amen? Dali na buhaton ang pag-pursue sa Ginoo. This is my last point. If naabo kay ka run with. Amen? Puno ka sa presensya sa Ginoo, puno ka sa pulong sa Ginoo, it is easy to resist temptation. Change direction. Mas maslud pag yun. Mas dali pag yun pag naa kay ka run with. Kasi gusto, anak. Now, you run after God, pursue righteousness, more of Him, more of His Word, puno sa presensya sa Ginoo, mupaak pa ka, dili na kay puno naman ka, busog naman ka. Karon mas mapadali pag ito mong pag-change direction, kay naa kay ka run with. Ingon sa Timothy 2:22, flee from desires of youth, pursue righteousness, faith, love, along
say with me, along with those who call on the Lord out of pure heart. Kinsa maning mga along with those who call to the Lord out of pure heart, I can see life group. I can see godly community. I can see Bible study. I can see church event. I can see life generation. Amen. Along with those who call on the Lord. Ang uban na translation ani, joining those who are honest, serious prayer before God. Amen. Who are in honest and serious prayer before God. Naa kay karan with, wala ka nag-inusara, nindot pag aduna kay higala. Higala nga kanunay ka ginaalala. Amen. Naa kay Ginoo, yes! You can run after mature heart. Naa pa kay amigo nga naikahadlok sa Ginoo ug naghatag niya para nimo. This is how we start our new direction in the Lord. Amen. Run away, run after, and then run with those honest and serious prayer before God. Niya imong katapad, mauna imong kauban sa imong change direction. Amen? Kinsa na bless. Kinsa gusto change direction. Lisod pod, gusto kong mabalaan, pero ang mga kauban dili balaan. Gusto ko Lord maging prayerful, pero yung mga kauban dili prayerful. Gusto ko Lord musimba ko Lord, pero yung mga kauban di musimba. Gusto ko magbag-o ko Lord, pero yung mga kauban duway kabag-uhan. Mo gonna change direction is all about. Amen. Run with the person who invited you. Run with the person who prayed for you. Run with the person who is your leader, your pastor, everyone here in this place. Sama-sama tayo sa change direction. Palakpakan natin sa mga. Are you blessed? Hey, are you willing to change direction? Turning around from different location and heading away and turning back to God. Repentance, metanoia. Kisa'y willing na maandam na, kaya, lisod kaayo, kaya, tingano man, na akay ka run after and run with. There's God and there's godly people na mutabang mo ang process. Now, I want to call on Jello. Jello will share his quick testimony how the Lord transformed him, how the Lord renewed his mind. Today, kita na ko ning bataan ni, na, una, hindi nga ning itsura. As kinig buhok. No? Karon tingala na gani ko, mas pastor pa sa ako. No? He just want to share how the Lord changed his direction from this kind of man to this kind of man of God. Palakpakan na to si Jack. Mag-testify ko kung sa kamayos na sa kinabuhi. So, siguro sa uban sa inyo karon diri kaila sa ko sa mga first timer wala kaila sa ko, but sa ko sa Paula ila ko si Jello. Ako usa ka makasasala sa una, grabe kay ko ka kadili maayo tan butang ginahimo inom sigarilyo, mga butang nga dili kana like dili gumulig balay, pero kadabihan sa akong kinabuhi isa ko nga gi-invite ra pud ko sa ako ang amigo nga mag-attend sa life generation, but I believe na kung pagkabago sa amin akong kabaguhan is dili ko siya ingon nga diretsyo, dili siya ingon nga pinaaptik, dili siya ingon na magwali na bago ulit so kung dili ang kabaguhan sa akong kagalingon nga makita naman karon is katong time nga nagahinahinay kong attend, nag-attend ko sa mga butang nga makapa-change akong habit like life generation, Sunday service, or kanang taga-Domingo. Isod sa ako kay almost 2 years wala ko sulod simbahan. Wala ko kay Ginoo. Pero na one time turning around ako nga one time nga grabe akong paghilak sa Ginoo nga grabe akong gihit ang sala. Dili lang ito taman. Akong direction kung sa kinabuhi nga akong ginabuhat kay nag-aampo na ako, nag-connect ko sa life group, na ako leader nga akong nga ginasharean sa proyekto si Pastor Marjon, ako leader. And for almost months, mga adlaw nga nilabay, naginahinay bago akong kinabuhi.
Kung katong jealous sa una nga grabe kayo kadili maayo nga maingon ninyo nga ma-illustrate ako sa kaligol or kanang kung ako mamatay at nga point siguro imperno gyud siguro ko. Pero karon I'm proud nga dako din sa tubangan nga mag-testimony sa inyo nga karon sa itong jealous sa mga dili maayo karon gibago sa Ginoo nga dako din sa tubangan. Muna karon sa we here mga ginikanan mga youth but to encourage you is nga ako karon gina-encourage sa mo nga namo siguro may kanang parehat siguro sa kuha nga dili maayo but sige lang padayon ta and wala nakakuha ko sa life group nga nag-connect ang naga-pura naga-pray sa tagusay naga-encourage sa tagusay and sa mga ginikanan ko rin naway mga anak or naway mga pagumangkon ako naga-encourage sa inyo ako maka-testify good nga kung sa kamay si Lord ibuhat ni Lord sa kuha how much more sa inyo muna karon muna kayo kumpit muna tabangin ni nga or magtinabangay ta para makatabang ta especially sa mga pamilya or sa itong mga relatives muna karon I am proud by the grace of God na ako rin siyang matabangan ako siyang ginahambog sa akong kinabuhi nga kaya yun magbago sa pag-unsa ng kadili maayo kaya ang Ginoo maayo sa akong kinabuhi pag bola ko magsalamat at parang mo himaya kay Jesus Christ. Come on, palakpakan ito si Lord and let's all stand. Amen? If magbago na mi, magbabago you. We have the same God, yesterday, today, and forever. Same God who will change and transform many lives this morning. The question is, isa ka ba dito? Ready ka ba? Handa ba ka? I-surrender mong kinabuhi sa Ginoo. To all our second timer, ito palakpakan sila. No? Now, we know our destination. Let's have a changed direction, a renewed mind, and a changed life. Actually, di lang siya taman sa una-una eh. No? Di lang siya taman sa una-una. Kailangan po na yung decision. Change life that we will pursue God. Sabon sa Ginoo, pag-uon sa Ginoo, tarungon sa Ginoo. Kinsa ba ka? Kinsa ba ta? We are not perfect. Mali, nagko kay tagkapakyasan, kamalian sa kinabuhi. And that's the reason why the Lord gave His life for us. Why the Lord gave Jesus for us. Because of our imperfection. Today, I believe sa Life Church, sa tanan sa tuwa niya, the everyday process of sanctification, hatag na sa Ginoo sa itong tabangan na niya if we will run after Him. Amen? And we pursue godliness, righteousness before Him. Today, I want to ask everyone today, as you raise your hands, let's dedicate this time. Pray to God. Have a fixed and focused eyes. Ayaw lang mag-fight sa mga flesh karon. Ayaw labani mo unod-nun. Because your flesh might say, di na ko kaya. Your flesh might say, kapoy na. Di-try na mo, kapila na. Your emotion will say, liso na kagsalig sa Ginoo nga bag-uhon pa kaniya. But today, there will be a change of direction. A change of direction will come into your life in Jesus' name. A renewing of mind. Renewing of mind. Allow the Lord to renew your mind right now. Pausapon ng inanak na huna-huna karon. Na dili nimo kaya nga magbago. Kaysa tinuod lang, kaya nimo magbago kung adunay Ginoo. Come on, pray that to God. A sincere prayer. Lord, I will run away with these things. Ikapoy na ko. Come on, church. Kung tinud-anay yun, ikapoy na ka mong sitwasyon. Kung ikapoy na ka mong kondisyon, wa kay laing hulaton. Dagan sa Ginoo. Dagan sa pugma sa Ginoo. Dagan sa pulong sa Ginoo. Dagan sa righteousness. Dagan sa love. Dagan sa faith ni mo karon. Suod sa Ginoo. Ilha ang Ginoo sa mo ang kinabuhi. The Lord will give you enough strength to do that. Buhaton sa Ginoo ang iyang kaya nga buhaton para nimo. Remember, all we have to do, hinulsol. Repent. Una itong trabaho, maghinulsol. Kaya ang trabaho sa Ginoo ang magbago.